give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Okay mga katiyats, narito ang picture na padala sa atin. Magandang mga markers ito. Itong una ay square symbol ng treasure. Mamaya atin tatalagayan yan, ang kahulugan yan. Ito naman ang higanting puso. At napakaganda ito kasi meron siyang mga supporting signs sa itaas niya. Ito square. Ito naman, kung hindi ito diamond, yan ay kin or yung house of treasure. Ganyan, nakaganyan yan. At dito sa baba ay parang meron na namang diamond. Yan, naputol nga lang siya. Kung ganitong malaking heart ay siguradong meron talaga diyan. Hindi lalayo, kung hindi baba, nasa loob ng bato o nasa harapan lang, hindi talaga lalayo diyan. Okay, balikan natin yan. Ito naman yung tuog old tree yata ito, tuog tree. Okay, at dito sa mapa ay makikita yung sign na nakasulat o naka-engrave sa tuog tree. Ayan, century 3, ano ba yan? Ano bang klaseng kahoy yan? Sa tingin ko, tuog 3. Okay, so atin na umpisahan ang pag-analyze nito. Sandali lang. Okay, adjustment muna. Okay, so unahin natin itong puso kasi napakaganda nito. Nasa cliffs yan, nasa pangpang. Itong ito, yan yung itaas niya. Kaya nasa pangpang ito. Ngayon, ang ginawa ng sign na ito, klarong-klaro na napakalaging heart. Kahit sinong pang tanungin ay talagang malaking puso yan. Ngayon, ang mga puso, ito halimbawa, ito yung malapad na bato at ang puso ay nakahiga. Ganyan ang tatak niya. Kapag ganyan, ang paghanap ay it's either sa baba, under the rock, or sa harapan ng tinuturo ng matulis na parte ng puso ito. So karamihang distansya niyan ay 5 meters pa rin. Umpisa sa 3, 4, 5 meters front, papuntang front. At kung merong mga dot, ganyan ang heart. So kung ganyan, treasure under the rock. Ngayon, ito yung nakatayo kasi ito. Ang pangpang ay ganito. Okay, so ito yung pangpang. Halimbawa, ito yung ground at narito yung puso. At mayroong square at diamond. At sa baba niya ay mayroon na namang diamond. Yan. Kung ganyan, ang mga marka dyan, ibig sabihin ay mayroong gemstones or diamonds na nakalagay sa box. Ngayon, ang paghanap dyan ay saan ba tayo pupunta? Okay, so dahil nakatayo ang puso, automatic yan na pwedeng dito lang sa diyan lang mismo sa baba. Lalo na kapag ang pangpang na yan dito, halimbawa dito ay may bato rin na malapad at merong space dito, espasyo, ganyan. Sabihin natin ng space ay 2 meters or 1 meter. Automatic yan na dito tayo maghukay sa kalagitnaan ng bato at ng gilid ng pangpang. Okay, 2 meters lang, test dig. Pag merong bagay na gawa ng tao, tsaka magpatuloy sa 7. Okay, ngayon dahil sa napakalapad ito, napakalapad ng dingding, pwedeng treasure inside the rock. Pwede itong parte dito ng bato or dito, hanapin nyo lang yung kakaibang kulay, yung naibang kulay sa kanya.
Kasi yung naiibang kulay, yun ay patch or simento. Karamihan kapag may butas ang ganitong bato na parang dingding, ay may patch lamang yan na simento. Okay, so ito, ang unahin nyo itong baba. Ang baba niyan, pukpukin nyo yan ng maso hanggang dito. At kung may patch diyan ay mabubutas talaga ang dingding kapag may chamber sa loob. So ibig sabihin, kagaya dito, kung butasin nyo ito, kung hollow sound ang meron, so ibig sabihin papunta sa loob ng bato dito sa baba. At pwede rin na sintro lang yan talaga dito sa puso. Kaya pukpukin nyo rin ito, pukpuk ng maso dyan kung saan kayo nagduda na meron. Okay, ang pagbigay sa atin ng meaning na ito ay talagang legit ay dahil ito supported siya ng square sign saka itong parang diamond, parang nagaganyan, or kung hindi man yan ay yung kin na ganito, ang parang kasing bahay na sign yung nagaganyan, yan ay equivalent sa kin symbol na ganito. Ang kin ay gold, di ba? Yan. So ito, automatic ito na nasa malapit lang. So treasure nearby. Kung hindi sa baba niya, ay sa loob ng bato na ito na malaki. At panghuli, pangtatlo ay pwedeng tingnan ang itaas niyan. Tingnan nyo kasi ito, baka ito yung modified arrow na papunta diyan sa itaas. Okay, at 5 meters lang galing dyan, galing sa gilid dito, 5 meters papunta doon sa unahan. Doon kayo magukay at huwag masyadong malapit. Kasi kung malapit, of course, mahuhulog na kayo dyan sa bangin. Okay, so ito yung treasure nearby. Diyan lang, sa palibot lang talaga. Gamitin nyo ang inyong mga mapagmasid na mata. Pagmasdan nyo ang pagkakaiba ng kulay ng mga bato. At kung merong parang na iba na texture, na iba na kulay diyan dito sa malapad na parte, yun ang tirahin nyo ng maso. Okay, tingnan natin ang iba pang sign. Ito yung tuog 3. Ito yung square. Dito tayo sa square. Ito yata yung sa ibabaw ng puso o na iba ito. Okay, ang square ay equivalent din yan sa malaking butas. Malaking circle hole. So karamihan yan, dahil nakaharap yan dito, karamihan yan ang pagukay ay sa harapan. So halimbawa, ganito yan. Ito yung square sign at ito yung pangpang. So dyan yan, sa harapan niya. Katulad ng bilog na sign na ganyan na malaki, karamihan ay 5 meters pa rin ang distansya. So punta tayo sa 5 meters dito. Ayan, nagsasabi siya na there is a treasure box in front. Okay, pero wag nyo rin kalimutan pangalawang dito, paghanap ay ganon din sa ginawa sa una. Itong malapad kasi itong surface ng bato na ito, kaya hanapin nyo ang naibang texture at kulay. At pukpukin nyo, pakinggan ang tunog. Kapag hollow, ibig sabihin nasa loob ng malapad na bato na ito ang item. Sucker deposit ang tawag. So hindi mag-expect ng barita-barita. Sucker deposit means jewelries or maliliit na gold bars. Okay, puntahan na natin ngayon ang mapa. Ito yan. So narito na ang tuog 3. Ayan. Ang tuog 3 ay merong puso. Ngayon ang paghanap ng distansya niyan ay given sa circle sa ibabaw niya. Ito,
Ito yung nagbigay ng distansya. Sukatin nyo ito. Ang taas niyan, sukatin nyo. Yan, ang height niyan papunta sa ground dito. Okay, sabihin natin yan ay 7 meters kasi mataas na kahoy yan. So ang ibig sabihin yan, 7 meters kayong pumunta sa harapan dito. Sukatin nyo 7 meters kasi narito ang heart nakaharap. So dito ang direksyon niya. So kung 5 meters lang ang haba niyan at o ang taas nitong sign na hole, ibig sabihin ay 5 meters din tayo punta sa front kung saan nakaharap ang puso. Okay, iba pang positive na dito na area ay meron palang dito, heart shape. Ito yata yung sa bato. Pero meron pala siyang 3 square. Well, 3 square means 3 boxes sa direksyon ng puso. So 2 direksyon kasi ito, pwedeng dito lang sa harap ng puso or dito sa bandang east or kanan. Ito na direksyon. So 2 direksyon yan. Ang 3 box, 3 square, 3 boxes. At pwedeng 3 meters lang din yan na distance. So galing sa heart sign na yan, dito sa bato ito, galing dyan, mag-measure kayo, sukat kayo ng 3 meters distance yan. At dito rin sa harapan ng puso, ganun din 3 meters ang hukay or testig. Kasi narito, given, merong binigay na 3. So ang 3, pwedeng 3 boxes sa 3 meters. Kung wala sa 3 meters, nagtestig kayo at wala, patuloy sa 5 lamang, hanggang 5 lang. Yan. So hanggang 5. Ngayon, tingnan nyo itong 2 ug 3 kapag merong pako. Merong pako dyan na nakaharap dito sa Y shape. Yan. Ito kasing dito na banda ng Y shape river ay pwedeng may laman yan. Kaya tingnan nyo ang puso kung yan ay nakaharap dito. At ito rin na kahoy, tingnan nyo baka merong pako na nakaharap dito. So ito na yung panghuli nyo na target area. Itong sa Y shape, itong parang nagsanga. Yan. Diyan na site. At kung may bato diyan na malapad na may marka, hukayin nyo ang baba ng bato treasure under sa Y shape creek. Okay, so yan lang ang ating pag-analyze ng inyong mga treasure signs. At bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa ating mga avid followers. Shoutout kay Intensity, kay Danny Flores. Shoutout kay Mel Jan Binuga. Shoutout din kay Aris Albay, kay Peps Kilmar, Desiderio Lamsin, Robert Cabunilas, Hyacinth Ocfimia, Odel Cardona, Obligado, Jonathan Villa. Shoutout din kay Dennis Mordino, kay Gerald Tumas, Glenn Mario, Elmer Luzano, Danilo. Shoutout kay Jomar Francia, John Michael Samurai, Jobert Villamor, Willie Kagula, and lastly, shoutout kina LJB Misor, kay Nancy Dalit, kay Heartmo, at kay Glens Keeper Rumingan, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Ako'y magpaalam na until our next video. Ingat kayong lahat.